Good day, si Doc Patrick po ulit ito at tayo ay mag-unbox. Dito meron tayong binili na bagong dental equipment. So tingnan natin. Ito, kararating lang. Okay, at meron tayong in-order isang light curing machine. So, ito yung ginagamit ko sa pagpasta. Okay, iba po itong light curing machine doon sa aking lumang light curing machine. So, tignan natin. Ayan. Meron siyang protector para sa mata natin kasi masyadong maliwanag po yung inimit na ilaw. Ito, user manual. Meron din adapter. Ito yung tip sa light cure. At ito yung light cure mismo. So, kakaiba po to dahil mukha siyang cordless na light cure. Ayan, pag nilagay natin itong tip. Ayan, para siyang cordless pero meron siyang cord. So, ayan. At dito, i-attach. Okay. So guys, ito yung luma kong light cure. Ito, meron siyang cord. Medyo matagal na siya, medyo luma na rin. Ayan. At meron rin tayong cordless na light cure. So, ayan. Ganyan ang itsura. Then, lagyan natin ng tip. So, ayan. Yung cordless na light cure. Ito rin, isang cordless na light cure. Ito handy. Pag ginagamit mo, pwede mo rin ipatong ng ganyan. Then, dito meron saksakan. Dito, sinacharge. So, ito rin. Pwede mong i-charge dito. Saka, yan, pwede rin. Dito i-charge. So ito po yung charger niya. At ito naman yung may cord. Mukha siyang cordless pero meron siyang cord. So i-try natin i-switch. So ito yung charger. Medyo bilog siya, so kailangan pag yung socket mo is flat, kailangan mo ng adapter. Pero since ito bilog na rin, so hindi na natin kakailanganin. Okay, so ayan. Yung 20, ibig sabihin 20 seconds, yung curing time. Tignan natin yung ilaw. So, ayan, maliwanag. Kita natin yung timer.
Ayan. Pwede mong i-adjust yung time. Pwedeng 30 seconds. Ayan, 35, 40. Ayan, 5, 10, 15, 20. Ayan, ma-adjust nyo. Ito, unlike yung luma kong light curing machine, meron siyang built-in blower. Kasi medyo malaki yan. Kailangan mag-automatic, huminto muna yung blower. Compare dito, ito wala ng blower. So, anytime after using, pwede mo nang i-off or pwede mo nang hugutin. Ayan, kasi wala na siyang blower sa loob. So, dito, i-try natin mag-pasta. Ayan. Subukan lang natin. Kung magsiset itong pang-pasta natin. Ayan, for example, nagpapasta tayo. Ito sa 20 seconds. Tingnan natin kung makukure itong composite natin. Ayan. At anytime, pwede natin i-off na pagtapos na natin gamitin since wala siyang blower sa loob. Okay guys, so ito, since may mga lalagyan siya, pwede mo rin ilagay dito. Yan. So kung mag-patient ka, convenient na lang, kukunin mo na lang yan, gamitin mo, then balik mo lang. Ito, not unlike sa aking lumang light curing machine. So ganun rin, meron timer 20. Then dito sabi ko meron siyang blower. For example, gamitin natin. Umaandar yung kanyang blower at kung i-off natin, so since nag-limit ng heat galing dito sa bulb, kailangan ng blower para mahigop palabas yung init ng bulb, kung hindi, malaking possibility mapupundi yung bulb nitong light curing machine. So bago natin i-off, hintayin muna natin mag-automatic shut off yung blower nito. So ito yung bulb nitong luma kong light curing machine. Tignan natin yung loob. Ayan siya. 12 volts, 75 watts. So, ganito yung itsura niya. Then, ito, flat. So, since ito, umandar pa rin yung blower, so hintayin natin mag-automatic. Kasi kung hindi,
sa sobrang init ng binubugan nitong bulb, may tendency mapundi siya pag inoff agad natin. So ayan guys, ano yung magandang light curing machine para sa atin? Yung luma na may cord, itong cordless, or ito pa rin, mukha siyang cordless pero meron siyang cord. Yung sa akin kasi, mas reliable sa akin yung may cord. Kasi if ever na continuous yung gamit mo dito, at malobat siya, so kailangan i-charge mo muna. Maaaring maghintay ka pa ng mga ilang minuto para maging fully charged. Tsaka yung dito, yung battery naman, may tendency na kailangan mo rin magpalit pag lalo na yung charging time mahaba, or pag ginagamit mo ito, mga hindi na siya ganun katagal na gamitin, mabilis mag-drain yung battery. So, kaya nagkaroon ako ng ilan rin na ganito. If ever na malobat, meron pa akong magagamit at palaging naka-charge siya. While yung isa naman, yung dito, ayan, yung luma kong light curing machine, mas reliable yan sa akin. Pero, kasi hindi mo na kailangan mag-charge. Yun lang. Pag nag-brown out at may ginagawa ka, kailangan mong pastahan yung patient mo. Ito, since ano siya, rechargeable, maaaring baka mapastahan mo pa, matapos mo pa yung ginagawa mo sa patient. While yung dito, yung isa, nag-rely talaga yan sa kuryente. So, pag nag-brown out, so, hinto muna yung inyong procedure. Dito naman, pag napundi yung bulb mo, kailangan mas maganda meron kang extra na bulb. Kaya ako palagi meron ako nakatago na isa pang bulb if ever na mapundi. So, yung ganitong cordless, convenient. Madali mong i-manage, pwedeng saan direction, anong angulation dun sa patient mo. At walang sagabal na cord. Pero yung nga, may tendency malobat ito, so kailangan mo mag-charge. Ito naman, yung may cord na mukha siyang cordless, handy rin siya. Ito lang, mayroon lang siyang cord. Ang maganda lang dito is tuloy-tuloy ang supply ng kuryente dito sa LED light. Hindi basta mapupundi yung inyong LED light. Ito, tingin ko magandang gamitin ito. At naman maganda, kay cordless, kay cord, kay yung ganito. Ang importante is ma-satisfy mo yung patient. Magawa mo maayos yung inyong tooth feeling sa patient. So ayan, sa mga nanood nitong vlog, maraming salamat. Until the next vlog, bye-bye!